Hooray! Hooray! So, tapos na po yung ating Bible reading. So, 2 Samuel chapter 6 hanggang chapter 10. So, dito po yung story po dito ay um, talagang pinagpala at lalo na pong pinatatag ng Lord yung kaharian po ni David. At ang kagandahan po nito, no, nung inassure ng Lord kay David dahil po dun sa pagsunod niya, no, dahil dun sa kanyang sa pagsunod po niya dahil dun sa kanyang uh, pagmamahal sa Diyos, no, ang sabi po ng Lord na buo pati mga anak niya ay kanyang pagpapalain. Patatatagin ang kanilang kaharian o yung kanilang lahi. So, doon pa lang po, no, one of the thing that we can get here is kapag yung life mo talaga, no, is full of obedience to God. Even your children, amen, your children, no, will benefit from your obedience. So, um, wag po tayong kasi minsan parang ayaw na natin mag-obey kasi nga hindi naman nakikita or sometimes people will not appreciate us. Oh, it's okay, no? Ngayon po nakita po natin sa mga story po dito sa Bible na ang obedience mo kapatid hindi mo naman gagawin yung obedience na yun para lang pagpalain ka or tawag dito, recognize ka ng mga tao. No, you are doing it because number one, our life is for the Lord and then our children will benefit from our obedience. So may bunga po talaga yung pagsunod natin din. At meron pa po dito na-highlight ko po yung 2 Samuel chapter 6 po ay yung paano po ba magbigay ng karangalan sa Panginoon, no? Paano po ba natin mapaparangalan ang Diyos? Number one po, sa pagsamba po natin. So, how we will worship the Lord. Of course, everyday life is a worship to God. So, every day we must and we need to be reminded na ang buhay na po natin sa pamamagitan ni Jesus, no, at sa kanyang dugo, ang buhay po natin ay para sa kanya na. So, we live for Christ and we are not living for our own na. And dito po nakita ko po na paano natin siya mapararangalan sa buhay po natin by worshiping Him. Paano po? By dancing, praising Him, no? Sa pag uh, awit po natin sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan. So dito po, actually, nilait po siya ni Mikal, no, yung kanyang asawa na anak po ni Saul. At ang nangyari po kay Mikal, nilait po siya dahil sa kanyang pagsasayaw at pagpupuri sa Panginoon. Nangyari po kay Mikal, hindi na po siya nagkaanak hanggang siya ay mamatay. So,